Ayon po sa ulat, isang crypto expert ang naglabas ng mabigat na paratang laban sa Pi Network team. Ayon po sa kanya, sila umano mismo ang dahilan ng matinding pagbagsak ng presyo ni Pi matapos pong ibenta ang 1.2 million Pi tokens. Sa ngayon, bumaba na po ng mahigit 90% ang presyo ni Pi mula sa kanyang all-time high. At marami po sa community ang nagtatanong kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng project. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, sino nga ba ang naglabas ng paratang laban sa Pi Network? Yan, sabi po rito ay Mr. Spock claims the Pi Network core team is responsible for recent selling pressure on the Pi token. Reports indicate over 1.2 million Pi tokens were dumped, driving the price down nearly 30% in a month. Yan. Ang crypto expert daw po na si Mr. Spock ay naglabas ng pahayag na ito. Ayon sa kanya, mismong ang Pi Network core team ang nagbenta raw ng malaking halaga ng tokens sa market. Aabot po ito sa mahigit 1.2 million Pi tokens na nagdulot ng halos 30% na pagbaba ng presyo sa loob ng isang buwan lamang. Marami po sa community ang nagulat dahil kung totoo po ito, malaking epekto ito sa tiwala ng mga pioneers. Sa market impact, ang ganito pong balita ay karaniwang nagdudulot ng panic selling sa market. Kapag nawala po ang tiwala ng mga holders, lalong bumabagsak ang presyo dahil po sa sunod-sunod na bintahan. Ano naman po ang paliwanag ni Mr. Spock tungkol dito? Yan, sabi rito, in a recent X post, crypto expert Mr. Spock suggested that the Pi Network core team is the likely source of recent selling pressure. He alleged that the developers may be liquidating tokens to generate revenue since Pi currently lacks functional products or meaningful utility. Sa isang post daw po sa X ay sinabi ni Mr. Spock na posibleng ibinebenta ng Pi Network developers ang sarili po nilang tokens para magkaroon ng pondo. Ayon sa kanya, dahil wala pang functional products o malinaw na real-world utility, ang tanging paraan po ng team para kumita ay ang pagbenta ng tokens sa market. Para po kay Spock, ito ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ni Pi. Sa market impact, kapag totoo po ang pagbebenta ng Pi Core team, maaari itong magpabagsak sa demand ng token dahil mawawala po ang kumpiyansa ng mga investors sa integridad ng project. Ano naman ang sinabi mismo ni Mr. Spock tungkol sa core team? Yan, ito po yung kanyang aktual na sinabi. Sabi niya, I've said many times that it's our core team selling Pi because they don't have any source of income. Yan, Spock wrote, claiming that the team's only liquidity option has been to sell their own tokens. Yan, ayon mismo kay Mr. Spock, matagal ko nang sabi niya, yan, isasalin po natin, matagal ko nang sinasabi na ang core team ang nagbebenta ng Pi dahil wala silang ibang pinagkukunan ng kita. Yan po yung kanyang aktual na sinabi. Idinagdag pa niya na ang tanging paraan ng team para magkaroon ng liquidity ay ang ibenta ang kanilang hawak na tokens. Ang ganito pong pahayag ay nagpapalakas pa ng hinala ng community na may malaking problema sa pondo at transparency ng project. Kaya sa market impact, kapag napatunayan ito, pwede pong bumagsak palalo ang presyo ni Pi dahil magdudulot ito ng malaking kawalan ng tiwala sa core development team. Paano naman po tumugon or nag-react ang community sa isyong ito? Yan, ang sabi po rito ay this comes after a pioneer flag the sale of 1.2 million tokens. They described the event as awful and urged the project to focus on real-world utility, on-chain transparency, and decentralization. Matapos daw pong mapansin ng isang pioneer ang bintahan ng 1.2 million tokens, marami ang nagalit at tinawag itong awful. Ayon po sa kanila, dapat mag-focus ang Pi Network sa pagbibigay ng real-world utility at on-chain transparency sa halip na ibenta ang tokens. Ang panawagan po ng mga community members ay malinaw. Gusto nila ng decentralization at bukas na operasyon mula sa Pi Core team.
Sa market impact, ang ganito pong pressure mula sa community ay maaring magdulot ng pansamantalang pag-angat ng presyo kung saaling maglabas ng malinaw na paliwanag ang team, ngunit kung mananatili pong tahimik, tuloy ang bearish sentiment. Ngayon ay totoo bang tanging core team lang ang may kakayahang magdulot ng ganitong pagbagsak? Yan, sabi po rito, a commentator asserted that only the core team holds enough PI volume to drive the token's price from $3 to 0.20. May ilan daw pong nagsabi na tanging ang PI core team lamang ang may hawak ng sapat na volume ng PI para maitulak ang presyo mula $3 pababa sa presyong 0.20. Para sa kanila, imposibleng magawa ito ng mga ordinaryong pioneers dahil kakaunti lang ang hawak nilang tokens. Ang ganito pong teorya ay mas nagpatindi pa sa issue ng tiwala sa pamunuan ng project. Sa market impact, kung mapatunayan na totoo, malamang lalong mahirapan itong si Pi Network na makakuha ng bagong investors dahil magiging sentro ng duda ang credibility ng kanilang management. Ano naman po ang lumang issues na kinasangkutan ng Pi team? Yan, sabi po rito ay former executive Mark Phillip accused the Pi team of misusing $20 million in project funds. According to court documents from 2020, Pi's long-term growth and public credibility have allegedly been hampered by internal conflicts and management rift. Yan, hindi ito ang unang beses na inakusahan ang Pi Network team. Sapagkat noong taong 2020, ang dating executive na si Ginoong Mark Phillip ay nagsabing nagamit umano ng team sa maling paraan ang $20 million na pondo ng project. Ayon po sa mga dokumento ng korte, naapektuhan nito ang paglago at reputasyon ng Pi sa mga sumunod na taon. Kaya para po sa marami, hindi na bago ang ganitong kontrobersiya. Pagdating po sa market impact, ang paglabas po muli ng ganitong issue ay nagdudulot ng matinding takot sa mga investors. Karaniwan, umaalis po ang kapital sa ganitong project at lumilipat sa mas transparent na altcoins. Ngayon ay may posibilidad bang legitimate ang bintahan ng tokens? Sabi po rito ay some pioneers argue that the alleged token sales could be tied to legitimate project expenses. For instance, the testnet is currently being used to test the ongoing Pi Network Protocol 23 upgrade. Yan, may mga pioneers naman daw na naniniwalang maaring legal at may dahilan ang pagbenta ng tokens. Ayon po sa kanila, kailangan daw ng team ng pondo para sa Protocol 23 upgrade na kasalukuyang tinetest sa testnet. Kung totoo po ito, maaaring ginagamit ang nalikom na pondo para sa maintenance at development ng system ng Pi Network. Sa market impact, kung makapagbibigay po ng malinaw na financial disclosure ang team, maaaring makabawi ng tiwala ang project at unti-unting umangat muli ang presyo ng token. Ano naman ang nangyayari sa presyo ni Pi ngayon? Sabi po rito ay over the past month, Picoin's price has fallen nearly 30%, continuing a prolonged downtrend that has erased more than 90% of its value from its peak. Yan. Sa loob daw ng nakaraang buwan, bumagsak po ng halos 30% ang presyo ni Pi. At sa kabuuan ay higit 90% na ang nawala mula sa kanyang peak. Kahit may mga bagong features tulad po ng DEX at AMM sa testnet, hindi pa rin nakakabawi ang market value ni Pi. Ibig pong sabihin, hindi pa rin po nakikita ng market ang malinaw na dahilan para tumaas muli ang demand. Sa market impact, kapag hindi po nagkaroon ng malinaw na use case o transparency ang project, posible pang bumagsak sa mas mababang antas ang presyo ni Pi sa mga susunod na buwan. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay kung susuriin natin, tila nasa delikadong sitwasyon po si Pi Network ngayon. Ang akusasyon ng insider selling, kakulangan ng transparency at patuloy na pagbaba ng presyo ay naglalagay po sa project sa alanganin. Gayunpaman, kung totoo man na ginagamit ang funds para sa development ng Protocol 23 at sa testnet upgrades, may posibilidad pa rin itong makabawi.
Para po sa atin bilang mga traders at investors, ang pinakamahalaga po ay manatili po tayong alerto. Huwag po tayong basta maniwala sa hype or rumors. Lagi nating suriin ang fundamentals bago po tayo mag-invest. Si Pi ay may potensyal, pero kailangan muna niyang patunayan na kaya po niyang maging tunay na decentralized at saka transparent network. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.